Po? Foods naman po yan, Daddy. That foods are only for your tita Rapi. We can only eat the dish we ate kaninang umaga, baby. Napaawang ang mga labi ng anak ko na animoy iiyak na maya-maya. Sorry, liit. These foods are only for me eh. Si Tita Pretty ang celebrant, di ba? And that made the whole house covered with my son's loud cry. Natatawang yubong ko si Rapiel at pinatahan ng anak ko. Ngunit mas lalo lamang lumakas ang pag-iyak nito kaya natawa kaming lahat. Tumayo si Rafi at kumuha ng plato. Naghiwa ito ng isang piraso ng cake at binigay sa anak ko. Here, that's for you and Feli. Ito naman hindi mabiro eh. Alam mo namang joker si tita. Kung joker ang tiyahin eh, hindi rin magpapahuli itong actor nitong pamangkin. Kung hindi lang sana nito binigyan ng pagkain ng tiyahin niya ay baka hindi rin ito titigil sa pag-iyak. Ang talino lang ng anak ko. Pinagbihis muna namin si Rafael ng damit bago kami kumain. Sayang lang at wala si Kuya Mark para samahan kami rito. Paniguradong ubos na yun kaagad ang handa. So yummy! My son bubbled. You're not yet full, baby? This is the second time you eat. Gabi pa naman baka sumakit yung tiyan mo. I caressed my son's hair when I finished wiping Feli's lips. Umiling ito. Nope, I can't be full because it's so yummy. All of us laughed. You still need to control, baby. Sabi nga ni Mommy, baka umiyak si tiyan mo dahil sa nasobrahan. His father agreed. Po, Daddy, wala naman pong ice ang tummy ko po. Inosenteng saad ng anak ko. Kuya, kung ano-ano naman pinagsasabi mo sa anak mo, baka mamaya niya subukan niyang tumingin gamit ang tiyan niya. Marie laughed. And so they are, except me. I remained silent and just continued eating. I did not find it funny at all. Mommy, I and Princess don't like to go to mall tomorrow na, my son suddenly said. I stopped from eating and drank the water left in my glass. Why, baby? I asked. Can we just go to Daddy's house? Mommy, I want to go there. Natahimik ako sa sinabi nito. Napasulyap ako kila nanay at maging sila'y natigilan din sa sinabi ng anak ko. Baby, it's far from here, I said. But Mommy, we can use Daddy's school car, please. My son pleaded and later on faced his father beside him. Can we, Daddy? Please, please. I glanced at him. Mukhang maski ito ay nagulat din sa biglang saad ng anak ko. Baby, of course, I'm fine with it. Kung papayag si Mommy, alright? He replied as he lightly patted Matt's hair. I gulped when my son turned his head to face me. Mommy, please, Daddy's house is so big. Big and it has swimming pool. Daddy told us po na that house is ours. Bakit po hindi po tayo doon nag-live? Oh gosh, too much, baby. I looked at nanay, she was staring at me. Nabasa kong pag-aalala sa mga mata nito. I don't know what to do and what to say. Ayaw kong magsalita at baka may masabi akong paniguradong pagsisisihan ko pagkatapos. Son, you know, we can go to mall and play some games there. That's what you want, right? My son just shook his head. No po, Daddy. It's more fun in your house po. Mommy should see it. My son replied. Mommy, please, 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 please. Oh, geez. My son gave me no choice. How could I say no to him? I cannot do that. Pero ayaw ko rin pumunta roon. Dala ng bahay na yun ng masasamang alaalang nangyari sa akin noon nang dahil sa kanya. Baby, you can go with your daddy there. I have something to do pa eh. Palusot ko pero sadyang matalino lang ang anak ko kaya hindi ko kaagad ito napaniwala. But Mommy, you told us po na hindi ka muna po mag-work. Naubusan ako ng salita nang sabihin yun ng anak ko. Mommy, please. Pretty, please. My son held my left hand and hugged it as if it was his toy. Shit, ito na nga bang pinakakinatatakutan kong mangyari? I forced to smile. Sure, baby. Baby, slow down. You might fall there. Hawak-hawak mo pa ang kambal mo. Suway ko sa mga anak ko nang patakbo silang lumabas ng kwarto. Matapos ko silang bihisan ng damit panlakad. Sorry, Mom. I am just too excited. My son apologized. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Bago ko ito tinanguan. Kaya nagpatuloy na ulit sila sa paglakad palabas ng kwarto. Pagkasara ng pintuan ay mariin kong ipinikit ang mga mata ko at napahilamos ng muka gamit ang mga palad ko. Oh gosh,
Am I actually doing this? Bakit pa kasi pumayag pa ako sa mga anak ko? I cannot imagine myself entering that goddamn house. Pero wala na. Andun na eh. Pumayag na ako at alam kong masaya sila dahil sa ginawa ko. Ayaw ko naman silang paasahin at sabihin hindi na kami matutuloy at baka magtampo pa ang mga yun sa akin. Oh, geez! I hissed in frustration. Sa huling pagkakataon ay nagpakawala ako ng isang buntong hininga bago tuluyan tumayo galing sa kama at nagtungo sa human-sized na salamin katabi kaharap lamang nitong higaan. I stared at my own reflection and cursed myself before I finally stormed out from the room. I did not brought anything with me, just my phone, money and towels for the twins. Casual lang ang suot ko, simpleng itim na pantalon at pinarisan ko ito ng kulay lilang pantaas. Nakalugay lang ang mahaba't maalog kong buhok kahit medyo basa pa ito. Pagkalabas ko ng kwarto ay bumungad sa akin ng mga anak kong halatang excited na excited. Dahil sa panay talon pa silang dalawa, habang hawak-hawak ang magkabilang kamay ng kanilang ama. Parang kanina lang ay nakadikit pa ang mga mata ko sa mga anak ko. Ngunit sa isang iglap ay nakalipat na pala ang mga ito sa kanya. He was wearing a casual outfit too. A cargo shorts and a white t-shirt with a black cap on his hand, making him look exactly like an artist. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatitig sa imaheng yon. Ngunit nang lumapat ang mga mata ko sa mukha nito ay andun lang ako nagbalik sa realidad. Wala sa sariling napaikot ako paharap sa gilid ko dahil sa hiya. Shit, he just caught me staring at him. Ang tanga-tanga mo, Althea. Ngayon ano na lang ang iisipin ng lalaking yun? Shit lang. Althea, are you ready? I heard his voice. I unconsciously gulped. Buisit. Kahit simpleng pagsagot lang ay hindi ko pa magawa. Mabilis akong tumango. Oo. Leche, ewan ko ba't parang galit na galit ako sa sarili ko ngayon. Gusto kong pukpukin ang sarili kong ulo dahil sa inis ko. Great, the kids are ready too. Yes, we are. We are only waiting for you, Mommy. And you look so beautiful with your clothes po. My son spoke. I want to look at him. Gusto kong makita ang masasayang mukha nila. Ngunit itong katawan ko'y tila tinatraidor ako dahil pakiramdam ko'y naninigas pa ito na para bang pinipigilan niya ako sa paggalaw. I can see it, baby. Mauna na kayo sa labas at iinom pa ako ng tubig. Saad ko na lang at saglit na tiningnan ng mga anak ko at nginitian sila bago tuluyan naglakad patungo sa kusina. Nagmukha na akong tanga sa mga inakto ko ngayon. Pero wala eh. Hindi ko lubos maisip itong mga pangyayari ngayong araw na to. Ayaw ko. Tila ba'y pupunta ako ngayon sa isang lugar na kailanman ay ayaw ko nang balikan. Nilago ko ang isang baso ng tubig at pabagsak na inilagay ang baso pabalik sa pinggan. I composed myself before turning my back and started to walk out from the kitchen. Tahimik na ang sala nang makarating ako roon. Nauna na nga talaga sila. Ang ibig ko lang naman talagang sabihin kanina ay mauna na ang lalaking yun umalis dito. At sasabay na sa akin ng mga anak ko. Pero mukhang hindi ko na nga talaga sila mapipigilan pa. Walang ganang lumabas na ako ng bahay at kinandado na ito. Iniwan ko ang susi sa likod ng flower pot malapit sa pintuan. Wala kasing tao rito. Si nanay at tatay ay parehong nasa tindahan. Si Maris at Rafael naman ay nasa trabaho. Mommy! As soon as I got out of the gate, I heard my son's voice. I looked at him and saw him inside the car with his head outside the window, smiling at me from ear to ear. I was forced to smile and started to walk. From here, I can saw him standing near the driver's seat and seemed like he was waiting for someone. Nang nakita niya ako, dali-dali kaagad ditong lumiko at binuksan ang pintuan katabi lamang ng kanya. No, I will sit with the twins. I rejected him and was about to open the door but he talked. Masisikipan kayo dyan. Masyado pa namang mahaba ang biyahe. Baka sumakit ang katawan ng mga anak natin. Saad nito. Hindi ko alam pero parang may kung anong tumalon na bagay sa kalooban ko. Dahilan upang mapasinghap ako. Palagi niya naman sinasabi ang katagang anak natin. Parati pero bakit parang hindi pa rin ako masanay-sanay. Imbis na sagutin ito ay walang paalam na binuksan ko ang harapang bahagi ng pintuan nitong kotse. At doon pumasok na para bang wala lang. I stared straight at the front trying to look formal while he was there outside staring at me. Maya-maya pa'y napansin kong pagkilos nito at naglakad na paikot patungo sa upuang katabi ko. Kaya malaya na rin akong nakakilos. Tiningnan ko ang mga anak ko gamit ang rearview mirror. Kaya pala hindi nagsasalita. Abala pala sa paglalaro ng laruan nilang binili ko. Hindi na lamang ako nagsalita at palihim na napangiti na kaagad din namang nabura nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse. Let's go? I heard him say that made my son shout in excitement.
He then giggled before starting the car's engine. Samantalang ako'y tahimik lang sa gilid. Tumatawa lang ako kapag dahil sa anak ko. Magsasalita lang ako kapag kinakausap ako ng anak ko. Kapag naman siyang nagtatanong sa akin ay tumatango lang ako at umiiling. Hanggat maaari ayaw ko itong kausapin. Hindi naman talaga ako komportable rito sa pwesto ko lalo na't sobrang lapit lamang nito sa akin at medyo mahaba pang biyahe. Natahimik lang sila ng pareho nang nakatulog ang mga anak ko dahil sa pagod. Kaya ang ginawa ko ay nagkunwari akong tulog rito sa upuan ko. Hindi rin nagtagal at nakaidlip na ako. Saktong pumarada ng kotseng sinasakyan namin nang magising ako. Hindi ko na malayang napasarap na naman ulit ang tulog ko katulad noong nakaraang araw dito sa kotseng to. Mabuti na lang talaga at nagising ako kundi baka gisingin na naman ako ng lalaking to na pinakaayaw kong mangyari. Inilibot ko ang paningin ko upang tingnan ang lugar. Napakunot ang noo ko. Akala ko'y nakarating na kami. Tumigil pa pala ito saglit sa drive-thru ng isang fast food chain. Narinig kong kinausap nitong isa sa mga staff at maya-maya'y inabot ang bayad dito. At nagpasalamat bago tuluyang kinuha ang malaking paper bag. At tahimik itong inilapag sa bandang gilid niya, malapit sa pwesto ko. Dahilan upang mapansin niya ako. Althea, gising ka na pala. Saktong-sakto at bumili ako ng mga ito para hindi kayo magutom ng mga anak natin. Anito habang abala sa pag-ayos ng pagkakalagay nito. Umiling lang ako. No thanks, busog pa ako. Pagtanggi ko. Alright, kainin na lang natin to pagkarating natin sa bahay. Sagot naman nito bago ulit pinaandar ang kotse. It's almost 10 o'clock a.m. when we arrive at the place. Nagising na rin ang mga bata sa gitna ng biyahe at dahil kakatulog ng nila ay tila by full charge na sila at sobrang energetic nila. Lalo na nang iparada na ng kanilang ama ang kotse sa tapat mismo ng malaking gate ng mansyon. Yay! Mommy! We're already here! Let's go and we will tour you to our big house! My son shouted excitedly. No need, baby. Mommy once considered this as our home. But that was all in the past. Impyerno na ang turing ko sa lugar na to, anak. How I wish I could say that to my son, and with that he would understand everything. But I stopped myself. I forced to smile. Sure, son. Susunod si Mommy. From here, I extended my arm to reach for them. I gently caressed their cheeks before giving signals to them to go and so they obeyed. Watch your steps, babies. Huwag mong bitawan ang kapatid mo. Rinig kong paalala nito sa mga anak ko. Sure po, Daddy. My son answered politely before closing the car's door. My eyes remained on that house. Ganoon pa rin ito. Walang pinagbago. I won't go there. Althea, let's go. I heard him say that. Without looking at him, I shook my head. No, dito na lang ako. Samahan mo na lang ang mga anak ko roon. Maghihintay na lang ako rito. I emotionlessly replied. Come on. Baka mamaya niyan, sasakit yung puwet mo sa kakaupo, hindi ka na makatae. Napataas ang isang kilay kong tumingin sa kanya. Now he is grinning na para bang close kami at nagbibiro lang siya. Hindi ako nakikipagbiruan dito. Pagtataray ko na mas ikinalapad lang ng kanyang ngisi. Sorry, seryoso, hahanapin ka ng mga anak natin doon. Tingnan mo, naghihintay sa labas oh. Pairap kong iniwas ang tingin ko rito. Tiningnan ang labas ng bintana upang hanapin ang mga anak ko. Andun sila at nakatayo lamang sa tapat ng nakasarang gate at halatang hinihintay nga nila kami. What? Pag-iintayin niya na lang ang mga anak ko doon? Masama akong binalingan ng tingin ng lalaking nasa gilid ko at halatang walang planong lumabas. Ano? Pag-iintayin mo roon ng mga anak ko? Mainit doon. I blurted. I knew to myself that I could do it. But damn, I can't. I fucking can't. I saw him smile. The gate is open, hon. Obviously, they're waiting for you, not me. Now I will ask you, paghihintayin mo ba roon ng mga anak natin? Mainit doon, hon. And it's not that good for them. Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. At literal na kumulo ang dugo ko dahil sa inis ko sa sinabi niya. Fine. Pagalit kong binuksan ang pintuan ng kotse sa gilid ko at lumabas upang puntahan ng mga anak ko. Katulad nga na sinabi ng demonyong yon, hinintay nga nila ako. Let's go, Mommy! My kids happily went towards me and held my hands to guide me to the farted gate. Akmang hahakbang na ako papasok nang biglang may kung anong humila sa akin pabalik. Na dahilan upang mapatigil ako sa paglalakad. Ganon din ang mga anak ko. They looked at me with their puzzled faces. Is there something wrong, Mommy? May nakita po kayong ghost? My son confusingly asked. I gulped and afterward shook my head in response. No, baby.
May natapakan lang si Mami na bagay. Palusot ko na lang. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin para makaalis sa lugar na ito. Ngunit parang kahit anong gawin ko'y wala na akong magagawa pa. Lalo na nang maramdaman ko ang presensya ng lalaking yun sa likuran ko. What is it po, Mommy? Does your feet hurts? My son's concerned voice somehow made me felt relief. I looked down to see them. I flashed him a smile. Nothing. Sige na, pasok na kayo at mukhang excited na kayo. Saad ko na lang. Pero dahil nga hawak nila ang kamay ko, nahila nila ako papasok. My eyes were glued at the house. Tila ba'y isang deja vu ang mga pangyayari. While staring at that house, I can see myself in the past. I can still remember how happy I was whenever I got home. Not unless that day came. Ang araw kung kailan harap-harapan akong pinagtaksila ng asawa ko. I wanted to laugh at that thought. Wow, paano't nasikmura ko pang tawagin siyang asawa. Dahil sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayang nakapasok na pala ako ng tuluyan sa mansyon. Nagbalik lang sa realidad ang isip ko nang bitawan ng anak kong si Matt para magtungo sa mahabang sapat doon sumalampak. Sumunod naman kaagad ang kanyang kambal sa kanya. Parang batang iginala ko ang mga mata ko sa kalawakan ng bahay. It is still the same kung ano ito noong iniwan ko. Ganoon pa rin hanggang ngayon. Pwera na lang sa mga kasambahay na kinuha niya na silang binati ng anak kong si Matt pagpasok namin kanina. Lenny, can you get us some drinks? Orange juice will do. Basta wag masyadong maalat ah. Baka magkayuti ay itong mga anak namin. I heard him talking from my back. A woman named Lenny nodded politely and immediately went to the kitchen. Ilang sandali pa ay narinig ko na itong kausap ang mga anak ko. Samantalang ako ay parang baliw na nakatayo rito. I can't move. Para akong tuod dito. I can't stop myself from reminiscing about the past. Dito ako mismo nakatayo noong tawag-tawag ko siya. I looked down on the floor near the stairs. Those damn shoes that tell everything. Bawat sulok ng bahay na ito ay may mga alaala namin. I don't want to remember it. Mommy! My head automatically turned to see my son who was sitting on the sofa beside his twin. Yes, anak? You don't like to sit here po? You already want us to tour you? I was forced to smile. No, baby. You don't need to do that. I replied as I walked towards them and sat beside my daughter. Huwag mong ipapahalata, Althea. Just act in front of them. Huwag mong hayaang makita ng lalaking yun na apektado ka pa rin hanggang ngayon. He might laugh at you. They talked and laughed together while I was just sitting there on the edge, trying to suppress the discomfort I am feeling. Naghaharutan silang mag-ama kaya rinig at kitang-kita ko kung paano silang dalawa tumawa. Lalo ng anak kong babae na napangiti sa akin. Ilang sandali pa'y dumating ng katulong na binili na ng lalaking yun kanina. Dala-dala nitong isang plastic tray na may lamang 4 na baso ng orange juice na nagpatuwa sa mga anak ko. Galing sa upuan ay patalon silang bumaba at masayang kinuha ang tig-isang baso at ininom ito. I glanced at the maid who was actually staring at me. Mukhang ang bata pa nito at dalaga pa. Mukhang nasa 25 na ito. Ewan ko ba kung may nakita ba itong kung ano sa mukha ko at parang gulat siya. Nginitian ko na lang ito. Salamat dito, ani ko. Parang mas nagulat ko pa ata siya dahil napansin ko ang bahagyang pagsinghap nito bago tuluyang tumango at ngumiti sa akin. Walang anuman po, Miss Althea. Sagot nito pagkatapos ay tumalikod na at mabilis na naglakad paalis sa lugar na yon. Kilala niya pala ako kaya siguro. Para maibsan ang nararamdaman ko'y kumuha ako roon ng baso ng juice at tahimik yung ininom. At paminsan-minsan yung binababa para bang ako lang ang mag-isa rito. Maya-maya ay narinig kong ibinalik ng mga anak ko ang baso sa lamisita na kalahati na lamang ng juice ang naroon. Daddy, we missed our room. We want to go there. Rinig kong saad ng anak ko. Sure, baby. Sasamahan ko kayo. That guy replied. I'm sure Mommy would love it po, said my son. Mommy, did you know Daddy gave us room? It is so big and it has 2 beds and that is for me and Princess. It is so soft, Mommy. Just like your bed in that building. Kaagad akong napabaling sa anak ko nang bigla ako nitong kausapin. I smiled at him. Oh, wow, really? Shit, don't tell me nagsimula na siya sa kanyang plano. Ano to? Unang hakbang niya para bilugin ang ulo ng mga anak ko? Ang gamitin ng pera niya? Yes, Mommy! We even slept there and I super loved the feeling. My son replied that it made my smile fade. Sleep?
Natulog? Dito? Oh, you spent your night here, anak? Hindi kayo umuwi sa house natin? I tried not to stutter. Yes, Mommy. Just one night. Because we want to sleep here po. At saka Daddy told us that this is also our house po. So we can live here po, di ba? Naubusan ako ng salita at wala sa sariling napatingin sa katabi nitong lalaki. He was staring at me as if he wanted to say something. I glared at him. Buisit ka talaga, Valiente.